Hi, hello guys. So welcome back po. It's the first day of year 2025. So happy New Year po sa lahat. Doon po sa mga naghahanap ng um, mauutangan online. So alam naman natin na dalawang maraming holiday ang nagdaan, especially December. So dumayan po yung Pasko and New Year. So doon po sa mga natibag po yung budget and nabutas yung bulsa sa nagdaang holiday. So kung naghahanap kayo ng mauutangan online, so panoorin niyo po itong video na 'to hanggang sa huli bago niyo po i-download. Ang tinutukoy po natin na loan apps or yung bibigyan natin ng review, for today's video is itong si OneHand. So binalikan po natin siya and, kasi may bagong update po itong si OneHand. So, ano po ito, personal ko rin po siyang ginagamit. So, shi-share ko po yung experience natin dito kay OneHand. Ito pong si One Hand is mada-download niyo po sa Play Store, and meron na po itong 10 million na download. So napakarami na pong gumagamit ng apps ng loan apps na ito. So ito pong si One Hand is SEC registered and under po siya kay WeFund Lending Corporation. So siya po yung may hawak nun. So kapag SEC register, ibig sabihin protected po yung mga information natin. So pwede po kayong mag-complain kung may mga um, napansin po kayong yung fraudulent po activities from this loan application. And may good news nga pala itong si One Hand dun sa mga first time applicant. Before, ang inaalaw lang niyang maximum loan is up to 25,000 pesos. Ngayon may bago na po siyang update na so up to 50,000 pesos po and payable up to 3 months. And ngayon po yung bagong update niya dun, good news nga po sa mga new applicants na maglo-loan is meron na po siyang yung zero interest or yun po, walang interest po sa unang mga maglo-loan. Pero itong zero interest fee niya na binibigay niya sa mga first na maglo-loan is 7 days to pay. Yun po yun. Doon po sa normal po niya, sa normal kung first time borrower kayo is 30 days po, so 1 month po yung Dito kay One Hand po monthly po yung repayment. Hindi katulad ng mga ibang loan apps is bi-weekly po. May 15 days or bi-weekly, yun po yung usual. Pero ang maganda dito kay One Hand is monthly po ang repayment. Pero kung first time po kayong magba-borrow, hindi naman po makukuha yung 25,000 or 50,000. Nasa 2,000 po yung minimum po sa first time borrower. Tapos kada magre-repay po kayo, nag-i-increase po yung credit limit o yung loan limit. So tina-times niya sa 2 usually. Halimbawa, ako sa umpisa yung first borrow ko rito 2,200 nung nag-repay po ako, tinimes 2 niya, so 4,400. Yun po yung mga yung mga loan repayment niya. So kung sa first time po na user, so bibigyan po kayo ng yung nga yung sinasabi niya, 0%. So sa first time borrower per 7 days to pay. And then after that po, kasi before yung first time borrower is 30 days, so 1 month. So after na, it's 1 month to repay. And then 2 months, and then yung sinasabi niya po rito sa apps niya is up to 3 months. Pero kung matagal na po kayong gumagamit, so siguro for at least a year or usual kayong customer ni One Hand. Like sa akin, I can pay yung yung loan ko for up to maximum of 4 months. Yun po yung sa akin. So ibig sabihin, kaya niya magbigay ng higit pa sa 3 months. So kasi sa akin, I can pay my loan for up to 4 months. And then isa sa mga magandang features nitong si One Hand is siya, revolving funds po. So every time po na binabayad niyo po yung niyo, yung nagbabayad po kayo sa kanya is pumapasok po yun agad sa loan limit niyo. So yung amount na yun is puwede niyo pong hiramin. Unlike po sa iba, kapag naka-borrow kayo, hindi na po kayo puwedeng makahiram uli. So kailangan i-repay niyo po yung kailangan ma-complete niyo po ma-fulfill niyo yung current na utang niyo. So halimbawa, nag-utang kayo ng 20,000, dapat tapusin yung 20,000 bago kayo mangutang uli. Unlike dito kay One Hand, ang maganda po, you can borrow multiple. So unlimited po. Pero as far as I know is maximum of 5 loan at the same time. Pero
habang mayroon po kayong ano, yung limit na available amount sa ano niyo po, sa credit niyo. Halimbawa, meron kayong 25,000 na loan limit tapos inutang niyo lang po yung sa unang utang niyo ginawa niyo lang po 10,000 pesos. So, yung remaining po puwede niyo pa rin pong utangin yun habang meron kayong credit limit, as far as up to maximum of 5. Pero sa'kin, nasubukan ko is three times pa lang at the same time. Pero itong 3 times na depende po kung kailan niyo po inutang. Kasi magkakaroon halimbawa 3 loans kayo, so magkakaiba po ng repayment date po 'yun. So, magdedepende po yung utang niyo kung kailan niyo inutang. Halimbawa, nangutang kayo for example, today is 1. So, ang next repayment niyan kung pinili niyo yung 1 month, so the next month is 1. Tapos, nag-try kayo na mangutang uli at 'di pa kayo nakakapagbayad and may available limit kayo. For example, today is 15. So, yung next due niyo po sa next loan na 'yan is next month on the 15. So, ibig sabihin magkakaroon kayo ng dalawang, um, active loan na magkaiba ang ano po, due date. So, yun po yun. So, ayun ang kagandahan po. And then, puntahan naman po natin yung magkano po yung interest na pinapatong ni One Hand. So, as sa experience ko po yung nung first time po ako na nag-borrow dito kay One Hand, so 1 month to pay, nasa 13.3 something yung percent na pinatong niya dun sa first loan ko, so 13% po. Malaki siya pero, within the ano pa rin siya, yung within the limit po na binigay po ni BSP. Kasi as sa rule ni BSP, yung nominal interest rate is 6% per month or about 0.2% per day. And then yung effective interest rate is 15% per month or about 0.5% per day. Yun po yung ano nasa rules ni BSP. Kapag ang isang loan apps ay nagpatong ng more than 50% sa ni-loan niyo, may pananagutan po yung ano, puwede niyo pong i-complain yun, may pananagutan po si loan companies rito. So yun lang po yung ina-allowed ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So dapat kasi registered sila sa SEC, tapos regulated sila ni BSP. Pero dito kay One Hand, by experience po guys, dun sa parang nagbabago yung ano niya, yung percentage. Depende kung ilang months mo babayaran. Kasi yung 3 months, pumapalo lang siya ng ano ng around 11%. Pag 3 months to pay na yun, halimbawa pinili niyo yung 3 months to pay, nasa 11% lang po. And then, kasi sa akin maximum of 4 months, so trinay ko pa yung 4 months. Nasa ano lang po siya, nasa 9% lang po yung ano yung charges ni One Hand. So, ibig sabihin, mas mababa 'pag mas mahaba yung ano, mas mababa yung percent niya 'pag mas mahaba yung, pagbabayad. Punta lang po kayo sa Play Store app, hanapin niyo po 'tong si One Hand Online Apps. Install niyo lang po siya, tapos magpo-process ng installing 'yan and then iwe-welcome niya kayo. 'Yan, pagkatapos ng welcoming, pupunta siya sa One Hand Apps na siya. Then magtatanong yan ng phone number niya, ilagay niyo lang po yung registered phone number niya and then, i-click niyo lang po yung sign up. Tapos magtatanong yan siya ng verification code. So, ilagay niyo lang yung verification code diyan. And then mag-create po kayo ng password. And then i-confirm niyo lang po. Tapos makakapasok na kayo sa dashboard niya. Diyan po 50,000 po yung ino-offer niya. Kung gusto niyo i-avail yung 0%, i-click niyo lang po yung claim na yan. Tapos ano po yan, 7 days to pay lang po yan. Tapos i-allow niyo lang po yung access niya dun sa device niyo. If you wish to claim yung 0% for 7 days, so tatlong information hinahanap niyo dyan, basic info, contact information, and then yung ID niyo po. Then, kumpletuhin niyo lang po yung personal information dyan, tsaka work information niyo. And then, kailangan po niya ng tatlong contact information. So, maglalagay kayo ng tatlong reference number po. Tapos po yung verification na facial verification, sundin nyo lang po instruction doon. Tapos, pipicturean nyo na po yung ID nyo, kung anong ID yung napili nyo. Pero dapat po doon sa mga list.
And then yung additional information po, pwede nyo pong skip yun. Yung assessment application, magbe-base po yan doon sa mga information na iprovide nyo prior for approval po. And kung approve naman kayo, like katulad nito po, na-approve ko sa 2,200 nung una akong nag-apply nito. So, yung click nyo lang po yung borrow now. Tapos, ipapakita niya dyan yung, yung payment term. So, pag first timer ka sa 1 month, so yan may tubo siya sa 2,200, may tubo siyang 331 pesos. So, pumapalo po yan ng 13%. So, dyan po, wala pong kaltas po yan, buo nyo pong makukuha. And then, marireceive nyo yan doon sa disbursement method na napili nyo, katulad sa akin, so GCash. So, yan, zero na siya sa dashboard nyo. Makikita nyo na pa yung repayment time, tsaka yung total amount na babayaran nyo po. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel natin, huwag nyo lang po kalimutan dyan sa baba mag-subscribe and click nyo na rin po yung bell notification para updated kayo sa mga video na ilalabas natin. And appreciate yung time po and hope to see you next time.